Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakita mo na ba ang pinakamalaking tigre sa mundo? Ito ang mga Siberian Tiger at halos kasing bigat nito ang batang elepante. Ngunit hindi lahat ng uri ng tigre ay kasing laki ng Siberian Tiger. Dito sa gubat ng Indonesia, matatagpuan ang pinakamaliit na species ng tiger. Ito ang Sumatran Tiger. May timbang lamang ito na 120 kilos, halos doble ang liit sa Siberian Tiger. Kahit ito ang pinakamaliit na species ng tiger, hindi mo ito dapat ismulin. Marami na kasi ang nakaranas sa kalupitan ng hayop na ito. Noong January 2009, abala sa pangongolekta ng rubber ang tatlong magsasaka sa isla ng Sumatra. Pagkatapos nilang mangolekta ng rubber, umuwi sila sa kanilang bahay kubo upang magpahinga. Ang hindi nila alam, binabantayan na pala sila ng gutom na Sumatran Tiger. Habang natutulog ang tatlong magsasaka, abalang umaaligid ang tigre at naghihintay ng tiyempo kung kailan aatake. Pagsapit ng umaga, isa sa kanila ang bumangon upang umihi sa labas. Sa isang iglap lang, biglang umatake ang tigre sa walang kamalay-malay na biktima. Agad siyang sinakmal sa liig hanggang sa malagutan siya ng hininga. Binugaw ng mga tao palayo ang Sumatran Tiger. Huli na ang lahat para sa kanyang biktima dahil binawian na ito ng buhay. Kahit mukhang nakakatakot ang Sumatran Tiger, alam mo ba na marami pang nakakatakot at delikadong hayop ang matatagpuan sa Indonesia? Pero syempre, meron ding mga nagagandahan at nakakatuwang hayop na dito mo lang matatagpuan. Ang bansang Indonesia ay matatagpuan sa bahaging timog ng Pilipinas. Iyang mga lugar na may kulay brown ay bahagi ng Indonesia. Binubuo ito ng isla ng Sumatra, Java, Borneo, Sulawesi at New Guinea. Kung nasa Sumatra makikita ang mga tiger, sa Java naman makikita ang mga dinosaur. Sa loob ng maliit na isla ng Komodo, may halimaw na nagtatago. Ito marahil ang itsura ng mga tunay na dinosaur. Ang higanting bayawak na ito ay ang maalamat na Komodo dragon. Tiyak nakikilabutan ka sa bangis ng Komodo dragon, lalong-lalo na kung masasaksihan mo ito habang kumakain. Napakatakaw kasi ng mga hayop na ito. Ang ganito kalaking dragon ay kayang umubos ng buong kalabaw sa loob lang ng 2 araw. Kung may makasalubong kang Komodo dragon sa gubat, dapat mo itong iwasan. Sila kasi ay man-killer. Ang mga hayop na ito ay hindi mag-aalinlangang umatake at kumain ng tao kung mabibigyan ng pagkakataon. Kahit na nakakatakot ang imahe ng Komodo dragon, ito pa rin ang napiling pambansang hayop ng Indonesia. Kahit maraming delikadong hayop sa Indonesia, mas marami naman dito ang mga makukulay at nagagandahang ibon na dito mo lang matatagpuan. Ang Indonesia kasi ay kanlungan ng 1,800 at 9 na klase ng ibon. 786 rito ay endemic at sa Indonesia mo lang matatagpuan. Sa lahat ng mga ibon, ang Javan Hawk Eagle ang napili bilang pambansang ibon. Maganda, malakas at matapang ang Javan Hawk Eagle, mga katangian na sumasailalim sa ugali ng mga tao sa Indonesia. Dito sa isla ng New Guinea, may mga ibon na hindi lang maganda, magaling pang sumayaw. Tahanan kasi ito ng 37 species ng birds of paradise. Kilala ang mga ibon na ito dahil sa kanilang espesyal na talento. Tiyak na kaaaliwan mo ang mga ibon na ito dahil sa kakaibang paraan ng mga lalaking ibon upang manligaw sa mga babae.
Isa sa may nakakaaliw na performance ay ang ginagawa ng mga Vogelkop Super Birds of Paradise. Sa tuwing may babae sa paligid, agad nitong itinataas ang kanyang balahibo. Kapag lumapit na ang babae, ito ang kanilang oras upang magpakitang gilas. Pinapakita niya ang kanyang natatanging sayaw para akitin ang nililigawan. Ito naman ang mga magnificent rifle bird. Upang nakawin ang atensyon ng mga babae, sumasayaw ito habang tinatago ang kanyang ulo. Ang lalaki na pinakamahusay sumayaw, yun ang pipiliin ng mga babae. Sa lahat ng Birds of Paradise, ito na ata ang may pinaka-weirdong sayaw. Biruin mo yun, umiikot sila na parang UFO. Saan kaya nila ito natutunan? Bago mapaisipin na sila ay mga alien, sila ang tinatawag na Western Parosya. Nanunood sa taas ng sanga ang mga babaeng parosya, kaya kailangan ng lalaki na magpakitang gilas. Habang abala sa panliligaw ang mga ibon, dapat nating bisitahin ang kabilang panig ng gubat upang makilala ang mga insekto na palaging punong abala. Ito ang mga river ants. Sa tuwing maaliwalas ang panahon, ito ang kanilang oras upang bumuo ng pugad. Nagtutulungan ang bawat individual upang pagdikit-dikitin ang bawat hibla ng napili nilang dahon. Kahit sila ay mga langgam lamang, nakaisip sila ng paraan upang pagdikitin ang mga dahon. Ginagamit nila ang silk o yung seda na lumalabas sa mga bagong silang pa lang na batang langgam. Yang nakikita mong kulay puti, yan ang larvae o yung bagong silang na langgam. Ang mga larvae kasi ay likas na naglalabas ng sinulid na pwedeng gamitin upang tahiin ang dahon. Sa tuwing idinidikit niya ang bagong silang na langgam sa dulo ng dahon, kusa itong naglalabas ng sinulid na tumatahi at nagdidikit sa dahon. Kaya nga sila tinawag na weaver ants dahil ang langgam na ito ay eksperto sa pananahi. Ang galing no? Mga batang langgam pala ang ginagamit nila para dumikit ang dahon. Maliban sa langgam, ang Indonesia ay tahanan din ng mga naglalakihang insekto. Ang halimbawa nito ay ang Raja Brooks birdwing. Ang pakpak nito ay may haba na 6 na pulgada, kaya kasing lapad nito ang palad ng tao. Kaya nga ito tinawag na birdwing dahil ang pakpak raw nito ay kasing lapad ng pakpak ng ibon. Tuwing umaga, ito ang oras ng paru-paro upang magbilad sa araw. Nagtitipon-tipon ang mga birdwing kung saan malapit ang ilog. Iniinom kasi nito ang tubig sa ilog na mayaman sa sodium at potassium. Ito ang mga sustansya na magpapalakas sa katawan ng paru-paro upang sila ay makalipad. Pag sumobra sa tubig, agad nila itong ilalabas. Puno ng sustansya ang tubig sa ilog, kaya ito marahil ang dahilan kung bakit lumaki ng husto ang mga Raja Brooks birdwing. Tumungo naman tayo sa isla ng Java para makilala ang hayop na bihira lang makita. Kahit malaki ang katawan ng hayop na ito, mahirap itong hanapin sa makapal na gubat. Ito ang mailap na Javan rhinoceros. May tangkad ito na aabot sa 5 talampakan at may bigat na 2 tonelada. Ayon sa datos ng IUCN o International Union for Conservation of Nature, meron na lamang 70 individual ng Javan rhino ang malayang namumuhay sa gubat ng Indonesia. Ang mga rhinoceros kasi ay madalas na pinapatay ng mga hunter upang ibenta ang sungay nito na nagkakahalaga ng 2 milyong piso kada kilo. Bukod sa mga hunter, kalaban din ng mga rhinoceros ang iligal na paninira ng gubat kaya nauubos na ang kanilang tirahan. Sa ngayon, masugid ang pamahalaan ng Indonesia upang pigilan ang pagkaubos ng gubat upang mabigyan ng tsansa ang mga natitirang Javan rhinoceros na muling magparami. Sa ganitong paraan, maaabutan pa ito ng mga susunod na henerasyon. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan?
Kung oo, sana ay pindutin mo ang like button to show your support sa FTP channel kung mahilig ka sa mga animal videos. Alam mo ba na marami pang hayop sa Indonesia ang may mga amazing na stories? Nariyan ang mga orangutan, nariyan din ang mga Celebes crested macaque at ang mga naglalakihang sawa. Kung ano man ang hayop sa Indonesia na gusto ninyong matalakay next time sa FTP channel, paki-comment na lang nang mabasa ko ang inyong suhestyon. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Tesher Kyrie. Hello rin kina Charles at Zijan Kyle Yorico. What's up kina Ate Mariel at si Kuya Jesus. Shoutout kina Samuel at sa pamilya Esguera. Happy birthday kay Ate Mariel Turla. At kina Zijan at Apollo Avigetero. Kung kanina ay napanood ninyo ang mga hayop na matatagpuan sa Indonesia, ang susunod naman ay ang mga hayop na matatagpuan sa African Savanna. Siguradong magugustuhan ninyo ang susunod nating episode kaya tutukan nyo at marami kayong matututunan rito. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba kung ano ang savanna? Mainit ang lugar na ito kaya aakalain mong ito ay disyerto. Gayunpaman, ang savanna ay hindi disyerto at sa halip, ito ay isang malawak na damuhan. Kakaunti lang ang puno rito kaya hindi mo ito matatawag na gubat. Ang savanna ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Africa. Yang nakikita mong parte na kulay green, yan ang lugar na may sakop ng savanna. Espesyal ang lugar na ito dahil tirahan ito ng milyon-milyong klase ng hayop. Ang ilan pa nga sa paborito mong hayop ay dito mo matatagpuan. Kada taon, libo-libong turista ang bumibisita sa African Savanna para makita ang mga nagagandahang hayop. Kaya naman sa video ito, aalamin natin ang mga hayop na dito mo lang matatagpuan. Malalaman mo rin kung paano sila mamuhay sa ganito kalupit na lugar at bakit espesyal ito sa ating mga tao. Ito ang episode tungkol sa African Savanna. Simulan natin ang kwentuhan tuwing panahon ng tag-init. Sa sobrang lakas ng sinag ng araw, umaabot ng 40 degrees Celsius ang init ng hangin. Dahil sa nakakapasong init ng paligid, nakaisip ng paraan ang ibang hayop upang magpalamig. Ang halimbawa nito ay ang mga hippopotamus. Para takasan ang matinding init, nagsiswimming sila sa maaliwalas na tubig ng ilog. Ito ang simpleng paraan ng mga hippo para malamigan ang kanilang katawan. Buong araw silang nagtitigil sa tubig para takasan ang init ng araw. Kung ang ibang hayop ay nagsiswimming sa ilog, iba naman ang paraan ng mga warthog. Mas gusto kasi ng warthog ang magtago sa ilalim ng lupa. Ang ilalim kasi ng lupa ay mamasa-masa at mas malamig kaya mas gusto nila rito magtago. Sa tuwing nakakita sila ng putikan, hindi ito mag-aalinlangang magtampisaw sa dumi. Ang paglalagay ng putik sa balat ay isang paraan ng warthog para malamigan. Maliban sa malamig sa pakaramdam, ang putik ay mabisang paraan upang iwasan ang sunburn. Kapag hindi naligo sa putik ang warthog, maaaring masunog ang kanilang balat dala ng matinding sikat ng araw. Hindi lahat ng hayop sa African Savanna ay lumulusong sa tubig upang malamigan. Ang mga hayop gaya ng wildebeest ay tumatawid ng ilog upang humanap ng lugar na makakainan nila. Naglalakbay ng milya-milyang distansya ang grupo ng wildebeest para humanap ng lugar na may saganang pagkain gaya ng damo. Kahit malalim ang ilog, matapang itong tinatawid ng mga wildebeest. Kailangan nilang indahin ang pagtawid sa rumaragasang ilog para makahanap ng pagkain sa kabilang lugar. Talaga namang kamamanghaan mo ang dami ng mga wildebeest sa lugar na ito at umabot na nga sa 1.5 million populasyon ng wildebeest ang naninirahan sa African Savanna.
Sa tuwing tumatawid ang mga wildebeest, ito ang pagkakataon ng mga kalaban upang umatake. Dito sa African savanna, kailangan mag-ingat ng mga hayop sa tuwing sila ay lumalapit sa ilog. Ito kasi ang teritoryo ng mga gutom na Nile crocodile. Tinatayang may 500,000 populasyon ng Nile crocodile sa African savanna. Napakalaki ng buwayang ito dahil kaya nitong umabot ng 15 feet at bumigat ng 1 tonelada. Dahil sa laki ng kanilang halimaw na katawan, sisiw lang sa kanilang magpatumba ng wildebeest. Ang pagtawid sa ilog na puno ng buwaya ang isa sa pinakadelikadong pagsubok sa lugar na ito. Kung minsan, naaaktuhan pa ang mga buwaya na nagtutulong-tulong para humuli ng biktima. Ang tawag rito ay teamwork. Alam ng mga buwaya na mas madaling humuli ng pagkain sa tuwing sila ay nagtutulungan. Pero, kung teamwork ang pag-uusapan, ito na ata ang may pinakamahusay na taktika. Sila ang mga African wild dogs. Tinatayang may 6,000 African wild dogs sa lugar na ito. Sa tuwing kailangan nilang humuli ng pagkain, sama-sama at tulong-tulong ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Umaabot sa 20 miyembro ang bawat grupo ng African wild dog. Dahil sa kanilang pagtutulungan, 7 sa bawat 10 target nito ay matagumpay nilang napapabagsak. Ibig sabihin, 70% ang success rate ng hunting ng mga African wild dog. Dahil dyan, isa ito sa pinakamahusay na hunter sa lugar ng savanna. Kahit pa magtulong-tulong ang mga African wild dogs, mukhang hindi nila kayang tapatan ang bangis ng mga leon. Mas malaki kasi ito at mas agresibo. Ang mga African lion ang kinikilalang king of the jungle o mas dapat tawaging hari ng savanna. Halos lahat ng mga hayop rito ay kinikilabutan sa tuwing may paparating na leon. Aabot sa 20,000 ang populasyon ng leon sa savanna. Katulad ng mga African wild dogs, importante sa mga leon ang pagtutulungan. Ito kasi ang kanilang paraan upang matagumpay na makahuli ng biktima. Sa tuwing nagtutulungan, nakakayanan nilang magpatumba ng elepante. Halos lahat na ata ng hayop sa African savanna ay kayang pabagsakin ng mga leon. Maski ang makipaglaban sa matatapang na buwaya ay hindi inaatrasan ng hari ng savanna. Yun nga lang, kung meron mang isang hayop na dapat katakutan ng leon, yan ay ang mga Cape Buffalo. Isa kasi ito sa pinakamalakas na hayop ng Africa at matinding katunggali ng mga leon. Ang African savanna ay tahanan ng mahigit 400,000 populasyon ng Cape Buffalo. Nagkalat sila sa paligid, ngunit hindi ibig sabihin ay pwede silang galawin ng mga gutom na predator. Napakatapang kasi nito at agresibo, kaya maski ang leon ay natatakot rito. Ang mga Cape Buffalo ay nagtutulong-tulong upang protektahan ang kanilang miyembro sa mga kalaban. Ilang beses na nga nakunan sa video ang pag-atake ng Cape Buffalo sa kawawang leon. Maliban sa Cape Buffalo, meron pang isang hayop ang hindi natatakot sa leon. Ito ang mga black rhinoceros. Tinatayang may 20,000 rhinoceros ang malayang namumuhay sa African savanna. Malakas ang katawan nito at may malaking sungay, kaya napapatakbo sa takot ang leon sa tuwing susugurin sila nito. Masyadong makapalang balat ng rhino kaya hindi rin ito tinatabla ng kagat ng leon. Dahil sa kanilang solidong katawan, walang ibang hayop ang may balak na lumapit sa kanila. Kung sa leon ay palaging panalo ang rhino, mukhang hindi sila uubra sa higanting hayop na ito. Madalas na dahilan ng kanilang banggaan ay ang agawan sa teritoryo. Sila ang sikat na African elephant. Ang savanna ay tahanan ng mahigit 400,000 populasyon ng elepante.
Sila ang may titulo bilang pinakamalaking hayop sa lupa sa buong mundo. May taas ito na 13 feet at tumitibang ng 6,000 kilo. Dahil sa lakas at laki ng mga elepante, naging siga sila sa lugar na ito. Maraming katangian ang elepante para sila ang hirangin na tunay na hari ng African savanna. Bukod sa malakas na katawan, kapansin-pansin ang tusk o yung malaking ngipin na nakalabas sa bunganga ng elepante. Mahalaga sa elepante ang kanilang tusk dahil ito ang kanilang sandata sa tuwing sila ay nakikipag-away. Ang mahabang ilong ng elepante o trunk ay mabisa naman para kumuha ng mga bagay na kailangan nila kahit na yan pa ay nasa mataas na lugar. Samantala ang kanilang malapad na tenga ay mabisang pamaypay sa buong katawan tuwing mainit ang panahon. Kahit mukhang walang makakatalo sa mga elepante, darating at darating ang araw na sila ay mamamatay. Kapag nangyari ito, trabaho ng mga vulture ang kainin ng bangkay. Malaking abala sa kalsada ang katawan ng naaagnas na elepante, kaya may ibang hayop ang naglilinis nito. Gaya na lamang ng mga vulture na palaging kumakain sa nabubulok na karne gaya ng na elepante. Kung minsan, pati ang mga hyena ay sumasali sa vulture para kumain. Paborito rin kasi ng mga hyena ang bulok na karne. Scavenger ang tawag sa hayop na kumakain ng karne ng namatay. Dito sa African savanna, mahalaga ang trabaho ng mga scavenger. Sila kasi ang kumakain sa hayop bago pa ito magkalat ng sakit gaya ng virus at bakterya. Dito mo makikita kung gaano kahalaga ang scavenger sa lugar na ito at malalaman mo na walang pwedeng masayang sa lugar ng mga gutom na hayop. Siyempre, sa tuwing may namamatay, meron ding ipinapanganak. Parte na ng buhay ang kamatayan at pagsilang. Gaya na lamang ng giraffe na ito na naaktuhang nanganganak ng pinakauna niyang baby. Ipinagbubuntis ng giraffe ang kanilang anak sa loob ng 16 na buwan. Hindi basta-basta ang panganganak ng giraffe dahil ang kanilang baby ay may timbang na 68 kilos. Paglabas ng baby, kailangan matuto itong tumakbo sa loob lang ng 10 oras. Aalagaan ng mommy giraffe ang kanyang anak sa loob ng 2 taon. Mahalaga ang papel ng mga baby animals dahil sila ang magpapatuloy sa naumpisahang buhay ng kanilang magulang. Sama-sama nilang sasaksihan ang napakaganda at mapanghamon na buhay sa African savanna. Wow! Ang daming mga mababangis na hayop sa African savanna! Pero sa susunod nating kwentuhan, siguradong mas magugustuhan ninyo ang mga tampok na hayop rito. Tungkol naman ito sa mga hayop na naninirahan sa disyerto. Kapag napanood nyo ito, matututunan ninyo kung paano nakakasurvive ang mga hayop na ito sa napakainit na lugar ng disyerto. Eto at panuurin nyo. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang ating mundo ay nababalot ng malawak na disyerto. Mahirap ang mabuhay sa ganitong lugar lalo na't mainit ang temperatura at limitado ang supply ng tubig. Kaya naman kaunting tao lang ang kayang mabuhay sa ganito kalupit na environment. Pero maraming klase ng hayop ang nag-evolve para mabuhay sa disyerto. Mula sa hayop na hindi umiinom ng tubig hanggang sa insekto na marunong mag-igib, lahat ng yan ay makikilala mo sa ating paglalakbay. Sa dulo ng video, malalaman mo kung saan sa Pinas matatagpuan ang magandang disyerto na to. Mag-umpisa tayo sa pinakamalaking disyerto sa buong mundo. Ito ang Sahara Desert. May lawak ito na 9.2 million square kilometer o kasing laki ng bansang China. Tahanan ito ng ilan sa ating mga bida. Una na dyan ang mga Addax antelope. Madalas itong tawaging screwhorn antelope dahil sa hugis ng kanilang sungay. Nakapag-adapt ang mga addax sa buhay disyerto dahil sa husay ng kanilang balat. Tuwing summer, kulay puti ang kanilang balat at nagiging brown ito tuwing malapit na ang taglamig. Ang kanilang puting balat ay dinisenyo upang kontrahin ang matinding sinag ng araw, para bang built-in heat reflective system. Ang sinag ng araw ang isa sa nagpapahirap sa mga animals upang mabuhay sa ganito kainit na environment.
Kaya naman ang mga meerkat ay nakapag-adapt sa paraan ng shade sa kanilang mata. Yang nakikita mong kulay itim, yan ang kanilang pangontra para hindi sila masilaw sa araw. Katumbas yan sa taong nagsusuot ng shade sa tuwing lumalabas ng bahay. Dahil sa kanilang itim na mata, nagagawa nilang tumingin sa malayong distansya. Tuwing summer, kayang tumaas ng 57 degrees Celsius ang init sa Sahara Desert. Kaya naman ang mga Cape ground squirrel ay nakaisip ng diskarte para labanan ng matinding init. Ginagamit nila ang kanilang buntot bilang payong. Sa ganitong paraan, natatagalan nila ang matinding init ng araw. Ang galing, di ba? Kung ang ibang hayop ay may payong, ang iba naman ay mahilig mag-sunbathing. Ito ang mga Namaqua chameleon. Kakaiba itong uri ng chameleon dahil sila lang ang nakatira sa disyerto. Tuwing umaga, madalas mo silang makikita na nagpapaaraw. Ito ay dahil sa kailangan nila ang matinding init para mabuhay ang kanilang katawan. Para silang buhay na solar panel. Nang dahil sa araw, tumataas ang kanilang energy ng up to 70%. Saan ka man tumingin, nababalot ito ng mainit na buhangin. Ang mga tao ay kayang maglakad sa disyerto dahil meron tayong sapatos na pangontra sa matinding init. Pero, paano naman ang mga hayop na hindi kayang magsapatos? Paano nila nagagawang maglakad sa matinding init? Ito ang problema na matagal nang nasolusyonan ng mga shovel-snouted lizard. Sa tuwing mainit ang lupa, salita nilang ginagamit ang kanilang paa. Kapag naiinitan na ang kanilang kanan, kaliwa naman ang kanilang ipantatapak. Sa ganitong paraan, naiiwasan nilang mapasok sa mainit na lupa. Mukha pa silang sumasayaw. Siyempre, ang disyerto ay hindi nawawala ng mga ahas. Ito ang mga sidewinding snake. Marahil nagtataka ka kung bakit sila ganito kung kumilos na pawang kakaiba sa lahat ng ahas. Ganito sila kung kumilos dahil sa init ng buhangin. 2/3 lang o 70% ng kanilang tiyan ang dumidikit sa surface sa tuwing ganito sila gumapang. Dahil sa kakaibang paraan ng paggapang, naiiwasan nila ang mapaso sa buhangin. Maliban sa matinding init, kawalan ng tubig ang dahilan kung bakit kakaunting hayop ang kayang mabuhay sa disyerto. Kung minsan, lumilipas ang isang taon na hindi man lang nakakatikim ng pag-ulan ng Sahara Desert. Dahil dyan, nakaisip ng paraan ang mga fog stand beetle kung paano sila makakainom ng tubig. Tuwing umaga, umaakyat sila sa pinakamataas na bahagi ng burol at nangungulekta ito ng tubig sa hangin. Ang kanilang shell o armor ay puno ng maliliit na bukol na mabisa sa pangungulekta ng hamog o fog. Ang nakolektang hamog ay kusang bababa sa kanilang bibig at ito ang malupit na paraan kung paano sila nakakainom ng tubig tuwing umaga. Sa totoo lang guys, kawalan ng tubig ang pinakamalaking balakid kung bakit mahirap ang mabuhay sa disyerto. Kaya naman mapapaisip ka kung bakit merong isda na kaya palang mabuhay sa ganitong lugar. Ito ang mga African lungfish at kaya nitong mabuhay kahit walang tubig. Sa tuwing inaabutan ng tagtuyo, ang mga lungfish ay kayang magtago sa ilalim ng lupa. Sa ganitong paraan, kaya nilang mabuhay ng 5 taon kahit hindi sila nababasa ng tubig. Lumalabas na lang sila ng kanilang lungga pagdating na ng tag-ulan kung kailan muling nabubuhay ang ilog. Dahil dyan, ang mga lungfish ang isa sa pinaka-amazing na hayop sa ating listahan. Lumipat naman tayo sa gitnang silangan para mas makilala ang iba pang hayop. Ngayon, andito na tayo sa Arabian Desert. Ito ang pangatlo sa pinakamalaking disyerto. May lawak ito na 1.8 million square kilometer at tahanan ng ilang amazing creature. Pag sinabing Saudi Arabia, malamang camel ang unang papasok sa isip mo. Ito kasi ang main transportation ng mga tao rito noong unang panahon. Ang mga camel kasi ay dinisenyo para mabuhay sa disyerto. Ang kanilang hump o yung malaking bukol sa likod ay ginagamit nila bilang imbakan ng taba. Ang kanilang taba ang siyang dahilan kung bakit hindi sila mabilis magutom at kaya pa nila itong i-convert bilang tubig. Makapal ang kanilang pilikmata panlaban sa matinding sikat ng araw. Espesyal ang kanilang ilong dahil meron itong takip para hindi pasukin ang buhangin. Hindi rin sila madaling lumubog sa buhangin dahil sa istruktura ng kanilang paa. Kaya maraming animal expert ang nagsasabi na ang mga camel ay ang ultimate desert animals. Ang isa pang hayop na nakapag-adapt mabuhay sa Arabian Desert ay ang Dorcas gazelle.
Ito ang isang klase ng hayop na kayang mabuhay kahit hindi umiinom ng tubig. Pero don't worry, meron silang ibang paraan kung paano umiwas sa dehydration. Ang bawat hibla ng damo ay mayaman sa tubig at dito sila sa pagkonsumo ng damo kumukuha ng maiinom. Sadyang napakalupit ng buhay sa disyerto at hindi ito lugar para sa bagong silang na hayop. Dahil dyan, nakahanap ng paraan ang mga sand grouse para painumin ang kanilang anak. Kada umaga, pinupuno nila ang kanilang balahibo ng tubig at saka nila dadalhin sa kanilang pugad. Pagdating nila sa kanilang anak, sa kanila ito paiinumin. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang dehydration sa kanilang pamilya. Tumungo naman tayo sa Australia kung saan ang lupa ay kulay pula. Dito, ang temperatura ay kayang pumalo ng 50 degrees Celsius. Ito ang pinakamalaking disyerto sunod lamang sa Sahara Desert. Dito ka makakakita ng mga amazing na kangaroo. Para makaiwas sa matinding init, dinidilaan nila ang kanilang katawan. Binabasa nila ng laway ang kanilang braso at binte. Sa ganitong paraan, nababawasan ang init ng kanilang nararamdaman. Bihira lang ang umulan sa Australian desert kaya ang mga hayop rito ay natutong mabuhay sa kakaunting tubig. Isa na rito ang thorny devil. Isa ito sa kakaunting klase ng hayop na kayang mabuhay kahit hindi umiinom. Kumukuha sila ng tubig sa pagkain ng katas ng langgam. Sa isang araw, kaya nilang kumain ng 3,000 piraso ng langgam. Sa dami ng langgam na kinakain nila, para na rin silang nangungulekta ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila kailangang uminom ng tubig. Perhaps, ang pinaka-amazing na animal sa Australian desert ay ang burrowing frog. Sa tuwing nakararanas ng matinding tagtuyot, ang mga burrowing frog ay nagtatago sa ilalim ng lupa para takasan ng matinding init. Nag-hibernate sila rito at tila ba natutulog. Kaya nilang manatili sa ganitong estado sa loob ng 2 buwan. Pag malapit na ang tag-ulan, saka lang sila lalabas ng kanilang hukay. Iba naman ang storya ng mga desert scorpion. Sa panahon na wala silang makain, sila ay nag-hibernate. Tuwing naka-hibernate, bumabagal ang metabolism ng kanilang katawan. Kapag mabagal ang metabolism, ang mga scorpion ay hindi mabilis magutom at hindi nila kailangang uminom ng tubig sa loob ng 4 na buwan. Hindi gaya ng mga burrowing frog na natutulog, ang mga scorpion ay kayang maglakad at maghanap ng pagkain kahit naka-hibernate mode ang kanilang katawan. Kaya naman isa sila sa pinakamahusay na hunter ng Australia. Dito sa Pilipinas, syempre meron din tayong desert. Ito ang La Paz Sand Dunes na makikita sa Ilocos Norte. May lawak ito na 85 square kilometers at patok sa mga turista na mahilig mag-sandboarding. Dinarayo rin ito dahil sa 4x4 vehicle ride experience. Sa ganda ng lugar, aakalain mong nasa set ka ng Mad Max. Kakaunti lang ang mga hayop na pwede mong makita sa La Paz Sand Dunes pero ang ilan dito ay sa Pilipinas lang matatagpuan. Kaya kung bibisita ka sa probinsya ng Lawag, isama mo sa inyong itinerary ang La Paz Sand Dunes at mamamangha ka sa ganda nito. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!